Hello mga karelasyon, ladies. Kumusta naman ang relasyon mo? Kung ikaw ay nasa sitwasyon na ang partner mong lalaki ay umalis o kaya sumama sa iba o di kaya iniwan ka ng walang malinaw na dahilan. Ito yung mga dapat mong gawin. Kapag ginawa mo ang mga ito, may tsansa na maari siyang bumalik ulit sa iyo. Hindi ko sinasabi na 100% sure na babalik siya, pero may chances pa. At kung mahal mo pa siya at umaasa na bumalik pa siya sa iyo, ito yung mga maaari mong gawin. So at number 1, be happy, maging masaya ka. So ano pa nga ba ang dapat gawin? Di ba nasa ganyan ka ng sitwasyon, sa halip na magmukmuk ka, sa halip na umiyak, magpakalungkot, huwag na lang. Maging masaya ka, okay? Of course, hindi maiwasan na maging malungkot, umiyak, kasi mahal mo yun, di ba? Pero yung pag-iyak na yan, yung pagiging malungkot na yan, dapat may hangganan. Hindi pwede yung laging ganyan ka na lang. So, kapag nailabas mo na yung sama ng loob mo, unti-unti ka nang bumangon, okay? Ika nga, panahon lang naman ang makakapagsabi, pero dapat tinutulungan mo rin ang sarili mo. So sa halip na nandun ka lang sa isang sulok ng kwarto mo, bumangon ka dyan, lumabas ka sa lungga mo, pumunta ka sa mga kaibigan mo na dati ay nawala na yung panahon mo sa kanila kasi yung buong oras at atensyon mo ay nakafocus sa partner mong lalaki. The best dyan is sa mismong pamilya mo, sa mga magulang mo kung nandyan pa sila, sa mga kapatid mo. Okay? Walang mas nakakagaan ng damdamin kung meron kang karamay, meron kang pinagsasabihan ng mga saloobin mo, lalong-lalo kapag yan ay masakit, mabigat. Okay? Umpisa yan ng transformation mo from sasakit papunta sa positive outlook, yung pagiging masayahin mo. Alam mo, kapag naging masaya ka, yung totoong nakaka-recover ka na, ngumingiti ka na, nakakatawa ka na. Alam mo, kapag nakita yan nung lalaking nag-iwan sa iyo, mapapaisip yan. Ang mga yan ay nakasubaybay pa rin sa iyo. Tinitignan, chinecheck kung ano ang nangyayari sa iyo. Kaya kapag nakita ka sa estado na ikaw ay nagiging okay na, doon pa siya nag-iisip. Mukhang nakamove on na ito At dahil sa ganyang mindset, gusto niyang malaman ulit kung bakit ka nagiging masaya. So maaring susubok siya na makipag-communicate ulit sa iyo. Maraming mga pwedeng mangyari dyan kapag yung lalaki ay nakikita na nag-move on ka na naging masaya ka na. Madalas pa nga sa ganyang sitwasyon, bumabalik sila, di ba? Kasi hindi nila tanggap na yung iniwan nilang tao ay nakangiti ulit. Pero kapag nakikita niya na ikaw ay lugmok, malungkot, umiiyak pa rin, wala yon. Mas lalong nagiging manhid ang kanilang pakiramdam kapag ganon. Kasi alam niya sa sarili niya na patay ka sa kanya o hindi ka makamove on. Bumalik man yan o hindi, at least ikaw ay nasa isang yugto ng buhay mo na alam mo na tunay ka ng masaya. Number 2, stop lahat ng communication, or ito yung no contact rule na sinasabi nila. Madalas kasi, di ba, kapag nasa ganyang sitwasyon, hindi mapigilan na makipag-usap, mag-chat, mag-text, tawagan, kukulitin ng kukulitin. Gusto nating malaman kung ano ba ang dahilan. Bakit ka iniwan? Napakalaking katanungan na pakiramdam mo ay kailangan ng kasagutan. Pero yung lalaki, sa ganyang sitwasyon, wala na siyang pakialam. At kapag nakikita niya lalo na ikaw ay nangungulit, naghahabol, nagpapakita ng desperation, mas lalo yang lumalayo, mas lalo siyang nagde-detach. Kasi iniisip niya na kahit anong gawin niya ay nandoon, na ikaw ay nagpapakita ng sobrang interest sa kanya. Kahit iniwanan mo na, kahit itinataboy mo na, ay pilit na pilit ka pa rin naghahabol. Kaya ladies, umpisahan mo sa pagputol ng communication. Okay, yan ang unang step na dapat mong gawin kapag ganito ang nangyari sa relasyon mo. Alam nyo, ang taong gumawa ng ganito, mapapaisip din yan
kapag biglang tumigil ka na sa pakikipag-usap sa kanya, sa pag-reach out mo sa kanya. Sari-saring kaisipan ang tatakbo o mai-imagine niya. Maaring sasabihin niya sa kanyang isipan, bakit kaya biglang tumigil? Siguro meron ng ibang kausap nito. Baka may nanliligaw na, naka-move on na. Yung mga ganyang mga tumatakbo sa isipan niya, nagbibigay sa kanya yon ng pakiramdam na hindi siya pumapayag. May mga ganyang mga tao, mga lalaki. Sila na nga yung umalis pero ayaw nila na yung taong iniwan nila ay magkakaroon naman ng ibang mamahalin or naka-move on na. So kapag ganyan na ipinapakita mo na wala ka ng pakialam, ayaw mo nang makipag-usap, may chances na bumalik siya, na siya ay makipag-communicate uli sa iyo. Pero hindi ko sinasabi na porket nakikipag-usap siya ay tatanggapin mo ulit. Pero nasa iyo pa rin yan. Kung mahal mo siya at talagang mabait ka, mapagpatawad ka, wala tayong magagawa dyan. Pero siguraduhin mo na kapag pinabalik mo yan, ay dapat meron ka ng mga panuntunan. May standards ka. Dapat sinisiguro mo na nagbago na ang taong yan. Kasi kung hindi, paulit-ulit lang yan. Sasaktan ka, aalis, babalik, magiging cycle yan na paulit-ulit lamang. Kaya nasa iyo yan, manindigan ka. Kung pinabalik mo, tunay na nagbago, so be it, di ba? Second chance, sabi nga. Nasa iyo ang huling bala. Mag-ingat ka kapag pinabalik mo yan, okay? Number 3, ito yung huwag kang maghabol. So similar ito doon sa makulit ka, doon sa nakikipag-usap ka, yung no contact, di ba? Ito naman ay parang iniwan ka na nga, ay habol ka pa rin ng habol. Pinapakita mo yung sobrang desperation mo. Pinapakita mo na kahit sinasaktan ka, ay sige ka pa rin ng sige. Di ba? Makulit talaga. Pero sadyang ganun yata ang na-in love. Mahirap makamove on. Kaya talagang kapag dumating sa punto na iniwan ka, normal na nandyan yung paghahabol. Kasi biglaan, di ba? Gusto mo ng malinaw na usapan, bakit ka iniwan? Sasabihin mo, mag-uusap muna tayo. Pwede bang magkita muna tayo? For the last time at kung ano-ano pa, di ba? Yung mga ganyang pagpapakita ng desperation o paghahabol, mas lalong yung lalaki ay lumalayo. Kasi pakiramdam niya ay kahit ano ang gawin niya, similar doon sa mga naunang sinabi ko, ay nandyan ka na nagpipilit na gusto pa rin sa kanya kahit ganun na ang ginawa sa iyo. At saka alam niyo ladies, yung paghahabol na yan, mas lalong lumiliit yung tingin niya sa iyo. Totoo yan. Nawawala yung respeto. Kasi di ba, iniwan ka na, binastos ka na, kawalan ng respeto yung ginawa sa iyo, pero ikaw, wala kang respeto sa sarili mo, sa mga ginagawa mo. Kaya yung lalaki, mas lalong bumababa ang paningin niya sa iyo. Yung value mo as a woman, nawawala dahil sa paghahabol. Kaya kung dumating sa punto na iniwan ka, hayaan mo siya. Tanggapin mo na iniwan ka. Masakit talaga. Pero lahat naman ng sakit ay lumilipas. Kung babalik man siya, nasa kanya na yon. At syempre, nasa iyo rin kung tatanggapin mo o hindi. Pero yung hindi ka maghabol, maraming pwedeng mangyari dyan. Isa dyan, yung babalik siya. Kasi napapaisip siya eh. Maraming tumatakbo sa isipan ng taong umalis, ng iwan, tapos wala kang pakialam. Parang nagiging reverse psychology. Labanan lang yan ng isip. Kaya good move kapag hindi ka nagpakita ng interest kapag iniwan ka. Okay? 2,000 years later. So ladies, kung iniwan ka ng partner mo at bumalik ulit sa iyo, para sa akin, ang advice ko is huwag mo nang tanggapin. Okay? Kasi uulit at uulit yan, promise. Pero nasa iyo pa rin yan. Kung tanggapin mo ulit siya, make it sure na meron kayong mga pag-uusap. At yung standards mo, meron kang mga dapat na panuntunan na dapat masunod. Hindi pwede na siya lang ang gumagawa ng mga dapat na susunod sa relasyon ninyo. Okay? Kung tinanggap mo yan, nasa iyo yan. Pero dapat may mga limitasyon na ang mga galaw at mga kilos ng lalaki na yan. Hindi pwede yung lahat na lang ng gusto niyang gawin ay okay lang sa iyo. Kasi aabusuhin at aabusuhin ka ulit niyan kapag walang mga panuntunan na dapat masunod. Okay?